Hi guys! Welcome again to my vlog. This is Samber. So for today, I'm celebrating my birthday and I will go out for lunch. Tapos mag-charity ako and then after nun, pupunta naman ako sa dinner ko sa bahay lang with my friends and then we're gonna celebrate at the end sa Ubar. So for today, andito ako ngayon sa Aldeo. Naghihintay ako kasi may ininit ako sa lunch. Kaya tara, samahan niyo ako. Para yung fresh naman ito ni E. Parang di ko kasama kahapon. Yee! Lunch with Samlay E! Happy birthday, Samantha. Thank you! Ate, walang free? Kuya, walang free. Tada! Thank you! Kain na tayo. Cheers! Hey, thank you guys! Happy birthday, Samantha Bernardo. Uy, ingat ka dyan, baka mamatay ka. Cheers, cheers. Happy birthday, Samantha Bernardo. Cheers, happy birthday, Samber. Nakakatawa yung bumubulong kami, pero kami lang naman yung tao sa restaurant. So ito, kakatapos lang namin ng lunch. So, papunta na ako ng orphanage. So, thank you so much, Ian and Sissy. But before that, meron tayong Q&A Oo, first. may question ako for her. Kasi hindi niya masyado na-realize na this is her last time celebrating her birthday as a Bernardo. Okay, baliktad yung ring ko. Sasabihin na naman ni Ian. Sabi kasi ni Scott, ba't hindi ka ba proud na? Oo nga, nandito kanina. Kaya nga, hindi kasi ako sanay. Parang nakakangalay. So, pinapalit-palit ko. Sabi ni Scott, ayun ko, basta yun. Nakat naman to. So anyway, how does it feel like to celebrate your last birthday as a Bernardo? Actually, hindi ko yun na-realize until you told me today. So, parang nakaka-nostalgic lang. Parang sabi ko, shucks, oo nga, no. Kaya din, I really wanna celebrate this with the fans na nag-help sa akin with my Binibini Pilipinas journey, MGI journey. Sila yung Pageant kasama fans. ko mamaya. So, Samber Nation, yan, kita-kita tayo mamaya sa orphanage. But, wow, di ko ma-imagine. Kaya, I'm happy, I'm grateful, na kinakabahan, but excited. And we're happy also na nakasama niya tayo to celebrate it, no? Oh, you're making time. Si Mama Brenda, i-edit niya. Oo. May Mama Brenda. Na nasa Japan ngayon. Oy, Oo. talaga? Yaman naman yung Mama Nasa Brenda. Japan. Pag-bisita naman dyan sa So, farm. ano yung feeling mo aside from celebrating it with other people? Paano mo siya isa-celebrate na? Siyempre, hindi pa kayo husband and wife ni Scott. You're going to? Charity sa orphanage. No, ni Scott. How will Sa you Hong Kong. celebrate? Yeah. Sa Hong Kong. Pupunta kami ng Hong Kong and doon kami magse-celebrate kasi currently nasa Dubai siya for a wedding and also for their convention sa mga director ng company nila. Kaya kami ni Ian yung nagsulubong kagabi. Thank you so much, Ian, na nood kami ng Tabing Ilog. Kaya naman, supportan po natin si Angie, si Jordan, Tabing at si Ilog, the Benedict. musical. So for me, parang, kasi ganun pa din parang minamaximize ko talaga yung time ko ever na And single dahil ako. dyan, At dahil dyan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you, Kuya. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. It's my birthday! Hey! Thank you po, Kuya. Isang Thank you po. Thank you po. Tari, thank you so much, Sampiro. Tada! Ang sarap ng Salamat food po. here. So yun nga, I'm so grateful for everything na nangyari. Kasi kaya katulad lang dun sa post ko, 5 years ago, I prayed for everything that I have now. Love, career, family, and for myself. And dun palang feeling ko, okay na. Kaya this year, I wanna celebrate it with the people that really loved me and supported me. And then, sa dami na nangyayari sa mundo, parang ayokong mag-big celebration. I wanna give back. And dun sa orphanage na yun, napuntahan na namin before with Scott. Kasi may one time na sinabi niya, babe, can you make me feel special? So sabi ko, paano ko kaya mapapafeel dito sa guy na to, na special siya? So, si Scott kasi galing siya sa broken family. And then I told him na, these children, nung pumunta siya doon, they are without, barely
living without their parents and they're just here. Pero ikaw may parents ka pa din and you should be grateful. So I think that really changed his mind. So that was in 2019. Parang 1 year pa lang kami nagde-date nun. And feeling ko, kaya naman, magiging Mrs. More na ako. Kasi from there on, nakuha ko na ang loob niya. Hindi, pero seriously, dun ko siya dinala. And after nun, kaya parang medyo sentimental din itong pupuntahan din namin ulit. Actually, he's so sad na hindi siya makakapunta. Pero yun, gusto ko talaga silang i-visit every time. So, kasi last year, nag-donate na ako with malaria volunteers ng 300,000 pesos. So yun, yung Malaria Awareness Month din kasi ng November. So usually, every birthday of mine, talagang sa malaria. But ngayon, gusto ko naman yung parang sa Manila naman. And then, thing that we can celebrate with the fans. More blessings to come, Amber. It's easy. That's why you have so much blessings. Anyway, hindi lang yun. Hindi lang last birthday niya as a Bernardo. Pero ito na yung last year niya na nasa kalendaryo din siya. Ha? Totoo ba yan? By 20s, hello 30s, ganon. 30-something. Yun Hala, oo. Alam mo, nung 30 ako, sobrang excited ko na parang, yes, 30 na ako. Pero parang reality hits me so hard this year. Na parang 31 na pala ako. Tapos sabi ko, shucks, na-pressure ako. Parang yung goals ko, ganyan. Nag-overthink ako. Pero when the time comes na nag-overthink ako at na-pressure ako, I always try to zoom out. Parang zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. Okay, zoom in, zoom out. Hindi, joke lang. Natutunan ko tong technique na to sa isang book na nabasa ko, na parang sometimes if you're overwhelmed daw, you try to zoom out with your life and tignan mo siya on a different perspective. Tapos yun, dun ko na-feel na, my gosh, everything that I have now, 5 years ago, hindi ko in-expect na nagawa ko yun, achieve ko yun, and even with pandemic. So, with that, I'm already winning and I feel grateful na yun pa lang eh. You cannot like, di ba, parang fathom the fact that it's all happening. Yes. And talagang hindi ko talaga in-expect. So yun, I'm happy and I'm loved and I'm grateful. So thank you so much, guys. Pero at 31, parang meron ka bang feeling mo na parang nakalimutan mong gawin or balikan? Wala talaga. Wala, no? Wala. Kasi after my dad died, parang Parang dun just akong hindi na natin, sorry, sobrang... hindi namin napicturean yung mga... Ay, wala. Hindi ako pwedeng vlogger talaga. Basta kayo na mag-adjust. Ayun na, hindi ko natuloy. Basta after my dad died, parang pinangako sa sarili ko, I will live my life without regrets, what ifs, and if onlys. And dun pa lang, okay na. Parang lagi ko iniisip, 5 years from now, magsisisi ba ako sa mga decisions ko na to? 5 years from now, i-regret ko ba? Hindi. And ang dami ko realization din after ko pumunta ng Palawan. So yun. Busy na sila kumain, kaya naman natapos mo na namin itong hire to. Ano yung last question? Hindi. Sorry, guys. Oo nga. May segment din ako. Since kilala ako, sabi na, I'm grateful, lagi ko sinasabi, I'm grateful for everything that I have. Tatanungin ko naman kayo, what are you most grateful for this year? Kasi halos mag-end na yung year ng 2023. 1 month na lang, di ba? Grabe naman yung for this year. For this year lang, para hindi overwhelming. Kung may pipiliin ka isang bagay na you're really most grateful, ano yun? Ako. Sige, ako muna. Ikaw na. Ako Hindi ka nakikita. Ako hindi isang bagay. Siguro yung... Ako pa yung nasa foreground. Ang laki. Hindi sumusunod ng instruction, isang bagay na. Hindi, pero God, I thank Lord. Kasi mas binaramdam niya sa akin kung ano yung contentment sa buhay. Uy, nakaka-touch yun. Kasi for the... Hindi na tayo iyakan dito. Kasi for the past year, siguro, mas nakadagdag ng maturity na, ito pala yung contentment na dapat ganito, dapat ganyan. So yun yung sobrang thankful ako this year na sa patingin ng iba, wala tayo ng mga blessings na hinahanap nila sa atin. Mali. Kasi for me, You're sobrang... already living Oo. your life with Yes. Oo, naramdaman namin din yun. Na kahit Uy, anong... nakakaiyak naman ko. Hindi, pero oo. Hindi kasi sa industriya natin, yung iba, yun yung hindi alam ng mga ordinaryong tao. I mean, tayo as sa industriya natin, sila, yung iba parang minamaliit pag wala kang work, pag wala kang ganito. No, hindi. Kasi lahat tayo may kanya-kanyang priorities. Lahat tayo may kanya-kanyang na-achieve at may mga gusto pang gawin. So, kumbaga gusto ko lang ma-realize din ng iba. Hindi tayo dapat nang mamaliit din ng tao. Sa akin, madaming nagdadasal na makaabot sa position ko. Yes. So, sino pa ako para mag-ask kay Lord ng sobra? And everyone has its own time. Yes. Yes. I really believe on that. So, yun yung sobrang thankful ako this year. Yung contentment, sobrang naramdaman ko. Sobrang realize ko yung halaga ng buhay. Oh, we're proud of you, eh. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Parang naiiyak Kung di ako kami sa... sana restaurant, parang naiiyak kami. Naiiyak ako. Oo, Ay, kapag bibitaw. Ano? Contentment talaga. Sarap. Ang sarap sa feeling. Totoo yan. And yung sa sarili mo walang anyone, okay ka. Kasi at peace ka. At peace ka, kontento sa lahat. Kahit anong marinig mo na, wala na sa'yo. Kasi you got the love that,
You deserve them and you want them. from the people na siguro love mo. Yes. Kaya content ako. Ako, if I'm grateful for one thing this year, I think it would be my injury. Oh my God. Gaya-gaya ka ng aso. Charot. Bakit? Hindi, joke lang. Injuries, your injury. Kasi, Bye, no? not all people know ano talaga yung naging injured ko sa tuhod ko. But I think, Not all people know how hard or kung ano talaga yung nangyayari sa buhay mo. and it's more of as an athlete, yun yung buhay. So, Oo, Yeah. tama. if may injury ka, parang in a snap, mawawala agad yung one thing na sobrang halaga dun sa in your life as well. But then, pinarealize na din sa akin na there's more in life. Yung kapag ganun. There are friends, and then Yes. lagi yung family mo na naniniwala sa'yo. May title ka man or wala. Volleyball player ka man or wala. Na tatanggap sa'yo bilang wala. Isa ka lang. Parang sobrang mas na-appreciate mo din yung life. At this age also na parang there's so much, there's so more to life. Hindi lang yun. Hindi lang yun. Napakahalagang parte niya ng buhay. And you wanna be, kunwari ako as an athlete, I still wanna perform at the highest level naman, di ba? And give back to the fans and really give back to our management, our team. One thing na lagi kong naaalala na sinasabihan ako ni Ate Heidelin Diaz na parang balance din na may life ka din para when you go back to your volleyball, may enjoy mo ulit siya. And I think yun yung now it's a learning process for me to always enjoy yung every time na babalik ulit ako sa Oh. grabe. And wala, super like friends and Birthday nyo din? Birthday nyo ba? Bakit kasi in-interview Alam pa mo, kami? talk show na talaga ako. Feeling ko talaga mapapayo. Hindi, parang nakakatuwa lang kasi ang dami nating realizations, di ba? Minsan hindi mo kasi siya maiisip eh. Life begins at 30 ba or life begins at 40? 40 kasi. 40 talaga. 41? 40 ata. kasi. 40. Ayun, pero parang feeling life ko begins din. every year. Tama Every yun. year. Wait lang, na-curious ako, follow-up question. Kasi yung kay Ian, di ba, yung contentment na ikaw lang without any labels ng ibang world. Kaya din yun yung sinabi ko eh, na parang, who are you without all the labels in the world? Yung sa birthday ko. Ikaw ba? So, nung na-realize mo outside the court na Alyssa ka, nabalikan mo yung totoong Alyssa mo. Na, Nakakatakot. I think that's one thing we've all learned in PBB. Now, when we were inside the house, you're vulnerable, you're like, parang hindi mo alam ulit kung and we're normal. kilala mo. We're normal people inside. Na parang we cannot brag anything about our work outside the house. Yes. Kasi wala naman tayo makita. We don't have phones. We cannot, alam mo yun, we only can make it kwento to each other. Pero walang, this is it. Walang proof ba? Ang hirap lang, no? Hindi ko rin alam ba't ganun, no? Yung nangyari na parang nung nandun tayo sa loob, parang bawal tayo magkamali, bawal tayo maging vulnerable, bawal tayo maging kung... Parang sa kanila, may limit lang yung dapat may pakitang emosyon. Hindi naman ganun, di ba? Hindi ganun yung buhay. Hindi ganun yung buhay. Yung totoong buhay is may up and downs talaga. Oo, totoo. Pero, I think one thing na I've learned din. So sabi mo, nakakatakot, di ba? Sabi mo nakakatakot. Paano ka tumapa? And I think being scared is the first step talaga na para ma-accept mo yung fact na pwedeng mangyari na hindi mo inaasahan dahil hindi mo kontrolado. Yes. So, kailangan, I think one thing na na-realize din natin na you have to really know yourself more than just all these titles and Yeah. more than all these achievements in life. Yes. You have to know the very Core of that- you. Yes. And I think that's why we're all friends, even inside and outside the house. Because we know that yun talaga tayo. And I'm so happy for both of you. Thank you guys. Ikaw ulit may birthday, ha? Wait lang, mag-orphanage ba ako? Birthday ko to. Bakit hindi ako iiyak? Inagaw nila excited. No, but seriously, thank you so much. And itutuloy natin tong vlog na to next time. Pero magchichika muna kami without the camera. Bye guys! Love you all! Hi guys! So, andito na ako ngayon sa DSWD-RSCC. So, andito ako ngayon sa playground nila. Dito sila naglalaro. So, ang plan namin today is for my birthday, naisip ko na gumawa muna ng magic show, ng clowns, and then also ng balloon blowing sa kanila, pati na rin yung mga balloons para sa kanila. And then after nun, papakainin din namin sila, and then magbibigay kami ng toys sa kanila. Syempre, gusto namin na mas maging special tong Christmas nila at meron silang ino-open na gift wraps. Kasi as a kid, yun yung gusto natin, 'di ba? Yung ma-feel natin na, wow, may nakaalala sa atin and meron tayong gift. We are loved.
Parang ganon. So, on this birthday, yun talaga yung parang pinaka-highlight ko na gustong gawin. Kakatapos ko lang ng lunch with CZ and Ian. And medyo na pasarapan chika. Hindi ako nakapag-vlog kasi nag-angkas ako. And then, yun, minamadali talaga namin. And nagbihis na rin ako. Yay! So, this is my walk the talk shirt. So, tara, punta tayo. Tingnan natin yung magician ko anong ginagawa nila doon. Tada! Ganda dito. Yan, nandito na kami. Ito yung place. And dito yung events hall, dyan sila nagaganap yung program. So, bawal namin videohan or picturean yung mga bata because we all know this is an orphanage. And pupunta ang mga Samber Nation na talagang sumuport sa akin ever since 2018. Kaya naman tatanungin natin sila isa-isa kung ano yung pinaka-most memorable na ginawa ko or kumbaga bonding ko with them and what are the most thing that they are grateful for this year. Ayun, tara. And Isaiah, sila po ang nasa gift packing team for the orphanage. Ayan, ano namang experience nyo, Terry? Masaya po. Kauwi ko lang po. Galing po akong Palawan. Ay, grabe. Pumunta ka talaga dito. Palawan, yes. Salamat naman sa pagpapaunlak mo, Terry, ha? Beauty queen ka dyan. This is your advocacy. Ikaw naman, Isaiah. Hindi with Kuya Jaman dito ka ngayon. Kaya nga po, sana po yung yung nagpagawa po sa amin ito biglaan. Uy, thank you po, Uy, pero thank you so much sa inyo, guys. For sure, magiging masaya yung kids. Yan ang nga ng mga gifts. Sila ang Santa Claus na rin for today. Yan yung mga classrooms nila. And then, ito ang kanilang playground. At dumating na nga po, fresh from Negros Occidental! Ramos Bari. Wow! At Laguna. ate, kat lumabang. Puerto Princess? At representative! Ayan. Luzon, Visayas, Mindanao pala. I know, right? So, andito kami ngayon. Babalik kami. Kasi ang ready ng maging nanay, gusto niyang makita Gusto ko makita yung mga mga infants. So, yung mga nagkakaroon ng magician show doon, and then yung sa clown show, sila yung mga toddlers. So, ngayon naman, pupunta kami doon sa infant. Galing na kami dito, hindi ko na binlog kasi bawal. Pero yun, na-meet namin yung mga kids, tapos yung iba sa kanila, sped din. May mga kapansanan. So, bawal namin din tanungin sila with their family. So, tips to guys, pag pupunta kayo ng orphanage of if you wanna reach out here at DSWD DRSCC, meron sila mga rules and mga contract na kailangan yung i-follow. So, syempre, very sensitive yung mga topic na yun and sila, medyo may trauma pa sila for family at syempre yung iba, hindi pa nila alam na ano sila, orphan. Kaya naman, ayan, nandito tayo ngayon. Go Ate Kat, lead the way. So, bibisitayin muna kami dito. The question is, what are you most grateful this year, 2023? The most grateful things that I actually experience right now is the undenying support of my family. Kasi po, you know, I'm a fresh graduate of banking and finance, and back then, my family always rooting me to work in a, you know, corporate work. Pero super grateful ako kasi they let me to just to be a freelancer and to work here in Manila. And I'm so grateful for that, and I will always treasure that. I love you. Corona! Love it! So this year, I am grateful because isa na akong medtech intern. So darating na next term. So sana matapos na para makahelp na sa kila kuya at kay papa and mama. Yay! May doktor na soon! Siguro sa work. Kasi yung work, dun may forever. Joke Hindi, kasi sa work, ma-explore this end of the year, pupunta ng Australia because of work. Pero all in all, syempre, I'm grateful for all the blessings na binibigay sa akin ng Diyos. Happy birthday, Sam! Thank you, ate! Love you! This year, actually, there's a lot of things to be grateful. Pero first and foremost, ang pinaka-grateful ako is about like family reconciliation. And then second, my job, which sustains everything. And then lastly, my partner. What? Love it! Thank you, Thank Shiro! Samber Nation since 2018. Love you guys. Nagpapasalamat ako kay God dahil hanggang ngayon, kahit may pinagdadaanan ako, I have a kidney failure.
And Sorry to hear that. nagagamot ako hanggang ngayon. And lumalaban ako dahil hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa pamilya ko at para sa lahat na nagmamahal sa akin. Yun, may regular job pa rin ako. Nakabakasyon ako nung October. Ay, yayamanin! Hindi. Palawan! Tapos, syempre, gusto ko mapagtapos yung dalawa kong kapatid. Tapos, since si mama na lang. And then ngayon, nagpapagawa ako ng bahay. Wow! Thanks din kay God. This year, of course, everybody is aware naman that I'm so grateful about of course, yung construction ng JV House. Yes! Siyempre, since childhood, sino ba naman yung ayaw magkaroon ng sariling bahay? Totoo. That's why one of the purpose or one of the reasons bakit ka nag-work hard, of course, to have your own masasabi mo talagang sa'yo. And it's a home. So, yun talaga yung very grateful ako. And then, hindi lang siya basta bahay kasi nga, if you have the money, you can just buy unit, then titirhan mo na lang. Pero yung what's special about sa JV House is talagang, from construction is talagang hands-on ako. So, parang ako yung naging architect, kumbaga. Yes, and panoorin nyo ang vlog niya! Sa vlog ko. Actually, yung purpose ng vlog ko, ano lang, for Na the sake na may memories. documentation and then memories. Para if in case, alam mo na, pag tinanong, dati hindi naman siya, pag nagpapadeliver ako, parang isa din yun, parang nakakatuwa. Kasi pag sinabing JV House, memories. pag sinabing JV House, parang naka-ano na siya, naka-embed na siya sa akin. It's Jolan Villalobos. Actually, that's the initial, bakit JV House. Congratulations! Gifts namin for the nursery! Hola! Yay! With Samber Nation! As Ikaw ko yung 2018! Hindi nyo kaya. Ito yun, no? This is the 19 na proof. yan. Ano yun? 2019 na to. Kasi noong 2018, wala pa tayong budget nun. So, kakatapos lang ng magic show and everyone, nakakain na rin yung kids, nabigyan na rin namin yung gifts. Pero meron pa kasing 12 na talagang babies. So, ito yung mga gifts and si Jola nag-iisip siya na Naisip ako to adopt. Actually, hinahanapan na ako ng apo nung mother-in-law ko. So, nape-pressure ako. pero ready ka na ba maging mommy? Pwede na. Wake up, child. Maybe we'll make pancakes. It's been a while. I hear your song and your little feet running down the stairs now to greet me. Oh, how I love to see your smile, my angel, my sweet one. I remember when you fit in my palm. Oh, rainbow in these gray days. Darling, perfect bird. Yay! And tapos na nga ang aming birthday charity party for today. Kanina nag-lunch ako and then ngayon after na ng charity, sobrang feeling grateful, loved, and blessed. And kaya naman we wanna share all the blessings. Kung nakita nyo lang yung ngiti ng bawat orphan dito, sobrang ganda. Kasi nung 2019, nung pumunta kami dito, medyo parang mas maiedad sila ng konti. And then lumipat na sila lahat sa ibang center. Tapos ngayon naman, mas mga parang toddler, ages 4 to 8, parang 8 nga yung pinaka matanda. Tapos meron ding 12 na talagang babies, binista din namin yung mga babies. So, sobrang special. Makikita mo talaga na very innocent pa yung mga mukha nila. Di pa nila alam yung mga nangyayari sa world. And sinabi din nga ng mga from DSWD na before every year talagang ang daming dumadayo dito. But sobrang nagti-thank you sila sa amin. And the whole team, it's because parang halos konti lang daw yung pumupunta. Gusto ko lang po i-invite lahat ng mga tao na gustong mag-celebrate ng birthday nila, you wanna share your blessings, or talagang malapit yung puso sa mga orphans. Pumunta po kayo dito sa DSWD RSCC. Very responsive po sila sa kanilang Facebook page. Ayan. Ito po yan. At actually, kung gusto nyo naman po, Home for the Aged, meron din po doon sa Golden Acres. Dati, noong 2019, pumunta kami doon muna sa mga lolas and lolos natin and after that, pumunta kami dito sa kids. So, pwede nyo po yan gawin in 2 days or in 1 day. So, usually, they will give you 2 hours and all the details, pag in-email nyo sila is ibibigay po nila sa inyo and also yung mga restrictions. So, ang dami namin natutunan today and we always wanna do this. This year, it's different
usually I always support Beat Malaria volunteers, but I really wanna do something special na talagang very intimate and gusto ko, nararamdaman ko sila. So yun, thank you guys for watching on this vlog. See you again! Waking up feeling so loved, blessed, and grateful. Thank you so much for all of your gifts. Kahit pasaway kayong lahat, sinabi ko na mag-donate na lang kayo sa Beat Malaria para sa orphanage. Pero, ayan, nagpadala pa rin kayo ng gifts. So, maraming salamat sa inyong lahat. Especially to Samber Nation, Sam Life fans, and sasabihin ko lang, happy anniversary, Billy Tigang, especially kay Kyla as well. Thank you so much for all the love and support always, at sa lahat-lahat pa na nandyan sa Mena. Until next year!